Isa sa pinagmamalaking phone ngayon ni Infinix is itong Infinix GT30 Pro. At isa rin tong phone na to sa sumali sa competition pagdating sa mid-range gaming. At dahil ginawa na natin ng extreme gaming test ang mga sulit valued mid-range phone ngayong 2025, syempre isasama natin to sa list para malaman natin kung ano nga ba talagang ginawa nilang optimization or improvement pagdating sa Dimensity 8350 Ultimate na gamit-gamit nila dito at kung okay nga ba talaga siya pagdating sa balagbagang gaming. Kaya sa video na to, isasama lang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong 8 high demanding graphics game na to at isaset natin sa pinakasagad na settings at lalaroin natin ng walang humpay itong mga game na to hanggang matapos yung ating extreme gaming test para makita natin yung overall performance ng phone na to sa mga game na to and also yung kanilang thermal. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Okay, quick review lang tayo sa specification ng phone na to. Unang-una, ginamitan to ng Dimensity 8350 Ultimate. Isa yung maganda and also capable gaming chip at nakita nyo na yan sa mga ginawa nating extreme gaming test sa iba. Pero just as I said, every phone manufacturers meron mga ginagawang adjustment and also tuning sa mga chipsets kaya iba-iba yung nakukuha nating result gada phone na gumamit ng same chip. At yan yung titingnan natin dito sa Infinix GT30 Pro. Pagdating naman sa battery neto, meron tong 5,500 mAh battery capacity and yes, hindi siya ganun kalakihan pero pwede na yan at titingnan din natin kung makunat nga ba talaga yan. Now, ito yung mga preparation na ginawa namin bago namin to isaalang sa extreme gaming test. Syempre, unang-una, charge namin to up to 100% bago namin simulan yung mismong gaming test. Sinetup din namin yung kanyang brightness sa 75% and then 50% naman sa volume and then yun yung magiging default settings natin sa lahat ng mga game na lalaroin natin dito. Pagdating naman sa room temperature natin, naglalaro ng 30 to 31 degrees Celsius yung whole temperature and then sinetup din namin sa 1.5K resolution yung mismong display neto, the same ng Tecnofova 7 Ultra para sa gagawin namin comparison video para makita natin yung kunat niya pagdating sa battery. Anyway, ngayon nasabi ko na sa inyo lahat ng mga kinakailangan yung malaman sa preparation, ngayon simulan na natin yung ating extreme gaming test. Syempre, dating gawin, simulan natin yung ating extreme gaming test sa talagang mabibigat na titles which is AAA games at simulan natin dito sa ating favorite which is Genshin Impact. Pagdating dito, unang salang natin, high graphical preset settings and then 60 FPS combo. Then pagdating sa naging performance neto sa ganitong settings, nakakuha tayo ng decent performance. Nakakuha tayo dito ng 50 to 53 FPS as our maintaining FPS. Pero sa unang bahagi ng paglalaro natin ng Genshin Impact, na-reach naman ito yung 60 FPS. Yun nga lang, after ng 8 to 10 minutes, bumaba na rin to sa 50 to 53. So, dyan na siya nag-maintain. And then yung pinaka-drop na nakuha namin dito nung nag-review kami ng footage is nasa 40 FPS. So, in overall, pagdating sa ganitong settings, walang magiging problema sa Genshin Impact. Nakakuha tayo ng solid performance kahit hindi tayo nag-maintain ng 60 FPS. Then, after ng 30 minutes sa paglalaro sa ganitong settings, nakakuha tayo dito ng 45 to 46 degree Celsius at medyo mataas po yan. Then, after ng temperature check, walang pahinga-pahinga, in-adjust namin yung aming graphics sa medium settings and then 60 FPS combo pa rin. Then, naglaro ulit kami ng Genshin Impact. Nga pala, ganti yung gagawin nating mechanics sa GADA AAA games sa lalaroin natin. Lalaroin namin sila ng tig-iisang oras and then i-adjust namin yung kanilang settings GADA 30 minutes para makita natin yung temperature and also performance ng mga game na yon pagdating sa phone na to. Anyway, pagdating sa ganitong settings, same pa rin yung nangyari. Nakakuha tayo dito ng 60 solid FPS nung unang-unang part ng game as in solid hanggang 15 minutes. But after dyan ng ilang saglit, bumaba na rin to sa 50 to 60 FPS. Bale, naglalaro-laro na siya unlike before na nasa maintaining FPS siya. And kung ikukumpara natin to sa Tecnofova 7 Ultra na ginawa natin ng extreme gaming test, halos the same lang din sila ng performance. But ang kagandahan dito, mas naging okay yung ating nakuhang FPS and mas naging okay din yung maintaining which is nice. Pagdating naman sa drop na nakuha natin dito, the same pa rin, 40 FPS at nakita lang din namin yan nung nag-review kami ng footage. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin, mas bumaba, nasa 40 to 42 degrees Celsius after ng 30 minutes sa medium graphic settings which is makikita natin kung gusto natin maglaro dito ng mas maayos at hindi kinakailangan pang mapuwersa yung phone natin, medium settings is the best. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sinalang dito is WUWA. Bali dito, sinetup namin sa pinakasagad na setting siya, highest graphical preset settings and then high resolution at 60 FPS combo. Then pagdating sa naging performance ito dito, the same lang din ng Fova 7 Ultra, nakakuha tayo ng 45 FPS as our max out FPS. Medyo weird to dahil doon sa Fova 7 Ultra hindi natin na-activate yung game booster doon kaya nasa 45 FPS lang. Pero dito naka-activate lahat pero hanggang 45 FPS lang talaga. Then pagdating sa kanyang naging maintaining FPS dito, naglaro ng 40 to 42 FPS.
Yes, medyo bumaba pa ng konti. Then nakakuha naman tayo ng drop na 40 FPS. Pero ang kagandahan dyan, goods yung naging performance natin dito. Playable na playable yung game. Yun nga lang, max out up to 45 FPS. Then after ng 30 minutes sa paglalaro dito, nakakuha tayo ng 41 to 44 degree Celsius. So, itong part na to, hindi siya nag-thermal throttling dahil first pa lang ng pagsalang natin, nasa 45 FPS na siya. So, dito sa part na to, medyo weird kung ako yung tatanungin. Then, after namin i-check yung temperature, sinalang agad namin din to sa next round ng paglalaro, which is, sinet up namin yung kanyang graphic settings sa medium and then 60 FPS combo ulit. Pagdating dito, the same pa rin yung nakuha natin na FPS, nasa 45 pa rin yung maximum niya. I think yan din talaga yung makukuha natin na FPS talaga dito sa WoW as maintaining 45. Then, yung pinaka-drop na nakuha natin is nasa 37 to 40. Medyo weird nga dahil mas bumaba siya kung ako yung tatanungin ninyo. Now, pagdating naman sa temperature, nakakuha pa rin tayo ng almost the same temperature at naglaro lang to ng 40 to 43 degree Celsius. Actually, almost the same, so anong settings man yung gawin natin or piliin, same pa rin yung magiging performance niya pagdating sa WoW. Next naman namin sinalang dito is itong solo leveling. And then dito, sinagad lang din ulit natin yung kanyang settings, highest graphical preset settings, and then 60 FPS combo. Pagdating dito, the same lang din sa WoW at saka sa Genshin Impact. Nakakuha tayo dito ng medyo quiet, different FPS. Nasa 55 FPS yung pinakasagad na FPS na nakuha niya dito or natala niya. Pero nag-maintain lang to sa 40 to 45 FPS. And then, yung pinaka-frame drop na natala namin dito is 23 FPS. Pero ang kagandahan yan, papitik-pitik lang naman. Most likely, nag-maintain siya dun sa 40 to 45 FPS. But yun nga, kapag marami ng monster, bumababa siya ng 30 plus. At yun nga, nare-reach natin yung 23 FPS. So, in overall, pagdating sa ganitong settings, yung naging gameplay natin ay quiet nice kung ako yung tatanungin. Playable naman. Yun nga lang, hindi consistent or hindi ganun ka-consistent yung kanyang FPS kasi pabago-bago siya. Then, after ng 30 minutes sa paglalaro sa ganitong settings, nakakuha tayo ng 40 to 44 degrees Celsius. And kung ako yung tatanungin, yes, medyo mataas pero pwede na yan. Anyway, walang pahinga-pahinga. After namin i-check yung kanyang temperature, sinalang agad ulit namin itong game na to pero binago namin yung settings to high and then 60 FPS combo. Then, pagdating dito, the same pa rin yung nakuha natin na FPS and also overall performance. Una, pumalo siya ng 60 FPS pero yun lang, pumalo lang and then bumaba na rin agad sa kanyang maintaining which is 40 to 45 FPS. Then yung pinakamababa na FPS na natala namin dito nung nag-review kami ng footage, nasa 30 and below 30 FPS. So almost the same pa rin doon sa kanyang highest graphical preset settings. And pagdating dito sa solo leveling, medyo quite weird yung naging performance ng phone na to. The same lang din ng POBA 7 Ultra dahil ganito lang yung nakuha nating FPS sa kanya. And take note, hindi po siya nag-throttle dito ha. Ito lang talaga yung nakuha natin na FPS dito sa game na to. And medyo weird yan dahil nga yung ibang mga naka-Dimensity 8350 okay naman yung naging performance sila kahit papano. Pero dito medyo bagsak talaga kung ako yung tatanungin. Then after ulit ng 30 minutes ang paglalaro dito sa ating solo leveling sa ganitong settings, nakakuha naman tayo dito ng 40 to 43 degrees Celsius. So almost the same lang din doon sa kanyang highest graphical preset settings which is para sa akin kung ano man yung gamitin yung settings doon sa dalawang yon, the same silang playable dito pero the same lang din na hindi tayo makakakuha ng good FPS. Okay, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sinalang dito which is yung pinaka-favorite naming game dito sa studio currently itong Car X Street. And then dito dating gawin, the same lang din ang mga phones na sinalang natin dito sa ating extreme gaming test video. Sinet up namin sila sa pinaka-default settings which is 445. Bale, yan kasi yung graphics indicator nila, hindi na high, medium, etc. But pagdating dito, goods naman yung naging performance natin on overall. Nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS pero the same lang din ng mga nauna nandun lang siya sa unahang part. Then after or medyo tumagal-tagal na yung laro, bumaba na rin to ng 40 to 45 plus FPS but actually maganda yung naging gameplay natin dito. Playable na playable naman siya. So para sa akin, in terms of playability ng game na to, walang magiging problema. Pero ganun pa man, nakakuha naman tayo dito ng decent temperature at pumalo to ng 40 to 43 degrees Celsius which is pasadong temperature kung ako yung tatanungin para sa almost 40 minutes sa paglalaro ng Car X Street. Anyway, move na tayo sa mga AAA titles na yan. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga shooting games. At unahin natin sa isa sa pinakagusto ninyong laro which is Garena Delta Force. Bali dito, sinet up namin siya sa standard graphics preset settings and then 120 FPS. Yan kasi yung requirements para ma-unlock natin yung 120 FPS. And yes, hanggang ngayon, hindi pa rin po supported ang 144 FPS. But
But ganoon pa man, pagdating sa naging gameplay natin dito, actually maganda yung nakuha natin na performance. Although dito sa ating extreme gaming test, hanggang 90 FPS ang yung nakuha natin dahil medyo matagal na namin to na shoot. Mga 2 weeks na rin nakalipas. Inuna kasi namin yung i-shoot talaga bago yung full review. And doon kasi hindi pa namin natatanggap yung latest update. But after namin matanggap yung latest update, updated na rin po itong 90 FPS niya, which is ngayon, meron na tayong 120 FPS sa mismong GT30 Pro. Bale, kaka-check lang namin yan and yes, nasa 120 FPS na po siya dito sa Delta Force at hindi 90. Bale, yun nga, agay na sinabi ko, medyo nauna kasi itong ating extreme gaming test bago yung full review and yes, nasa 90 FPS pa lang siya doon. Pero ganoon pa man, good news at masaya ako na nasa 120 FPS na tayo dito, which is nice. Anyway, pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, nakakuha tayo ng 43 to 45 degrees Celsius after ng almost 2 rounds ng paglalaro dito sa ating Garena Delta Force. And medyo mataas po yan. Now, after din ng ating Garena Delta Force, tuluyan na rin nalobat itong ating GT30 Pro. At nakakuha tayo dito ng 4 hours and 13 minutes playing time ng tuloy-tuloy na paglalaro sa mga game na sinalang natin kanina. And kung ako yung tatanungin para sa 5,500 mAh battery capacity, masasabi ko na not bad result to dahil nakakuha tayo ng 4 hours and 51 minutes naman sa Tecnopova 7 Ultra na naka 6,000 mAh battery capacity. And kung ako yung tatanungin, pretty average na result naman to pero goods pa rin po yan dahil decent pa rin yan kung usapang gaming. Anyway, move na tayo dyan. Sinaksak lang namin to sa charger and then tuloy na ulit or resume na ulit tayo ng ating gaming test. So, next namin sinetup dito is itong PUBG Mobile. And then dito, sinetup namin siya sa smooth graphics and then ultra FPS settings. Then dito, nakakuha tayo ng solid and maintaining 120 FPS pero no nag-check kami ng footage, bumababa siya ng 115 and yung pinakamababa na nakuha natin na FPS dito is 105. Bali, yun na yung pinaka-drop niya. And actually, hindi niya mapapansin kasi 100 plus FPS pa rin yan eh. Kahit bumaba pa yun ng 99 FPS, hindi nyo talaga mapapansin yan. So, in overall, pagdating dito sa ating PUBG Mobile, walang magiging problema in terms of gameplay dahil solid yung performance natin dito. Kaso nga lang, pagdating sa temperature, itong game na rin na to, yung pinaka nagbigay sa atin ng pinaka mainit na temperature pagdating sa lahat ng game na tinesting ko dito sa Infinix GT30 Pro. Dahil pumalo ng 48 to 50 degrees Celsius lang naman yung nakuha nating temperature dito. The same lang din sa Tecnopova 7 Ultra. At after po yan ng almost 40 minutes ang paglalaro dito sa ating PUBG Mobile. But ang good thing, kahit na-reach natin yung 50 degrees Celsius, hindi naman siya nagkaroon ng thermal throttling or bumaba yung performance niya. Meaning, nasustain niya pa rin yung pinaka-performance niya simula ng start to finish ng PUBG Mobile at isa yun sa pinaka-kinakailangan din natin tandaan pagdating dito sa phone na to. Dahil hindi siya sumuko hanggang dulo. You know, sana all. But anyway, yeah, maganda yung naging performance niya and yes, malaki din yung nakuha natin temperature sa kanya. And medyo quiet alarming din to. Hindi natin niya maitatanggi. Anyway, after namin i-check yung mismong temperature neto, next game naman agad, Blood Strike. Bali dito, sinetup namin siya sa pinakasagad na settings niya. High resolution, high graphics, and then extreme FPS settings. So dito sa ating extreme gaming test, nakakuha tayo ng solid and maintaining 90 FPS. But nung nire-check ulit din namin to, the same lang din sa Garena Delta Force, meron na rin po itong 120 FPS dito sa ating Garena Blood Strike. And good news yan dahil na-fix na agad nila tong part na to at yan din yung nagustuhan ko dahil nung una nung nag-extreme gaming test kami dito, medyo disappointed din ako dahil hanggang 90 FPS pero after nung update, nasa 120 FPS na siya which is nice. But ganun pa man, 90 or 120 FPS, yes, playable na playable at sustainable yung performance ng GT30 Pro pagdating dito sa Blood Strike. Anyway, after ng dalawang round na paglalaro dito, nakakuha kami ng 41 to 43 degrees Celsius sa temperature. Next naman and last sa aming nilaro dito is itong Once Human. And then dito, sinetup namin siya sa pinakasagad na settings niya which is quality graphics and then ultra high FPS. Pagdating dito, nakakuha tayo ng pinakasagad na FPS which is 60, which is yun yung pinaka-high niya para dito sa phone na to. Kaso nga lang, bumaba din to ng 45 FPS katagalan. Actually, hindi naman ganun katagalan. After 10 minutes, bumaba din agad to ng 45 FPS. Medyo uminit na kasi yung device at yes, mainit talaga siya. Mamaya pag-uusapan natin. So dito sa port na to, makikita na natin na nag-thermal throttling na siya at bumigay na talaga siya dito sa ating Once Human. Doon kasi nung una, mas sustainable siya naka 60 tapos biglang bagsak. Unlike dun sa mga title games na nilaro natin kanina na nagbintin na agad siya sa 45. Meaning yun talaga or yun lang talaga yung cap na FPS niya. Dito kasi talagang nag-throttle na siya from 60 to 45 which is reasonable din naman at playable pa rin naman yung game. Yun nga lang, yes, hindi tayo magkakaroon ng sustaining FPS
FPS dito. So ang maganda ibaba pa natin yung graphic settings niya sa pinakamababa para magkaroon tayo ng mas okay and also mas sustainable na FPS. And after ng 40 minutes ang paglalaro dito sa ating Once Human, nakakuha tayo dito ng 49 to almost 50 degrees Celsius pagdating sa kanyang overall temperature. At isa din to sa game na talagang uminit dito sa Infinix GT 30 Pro. Anyway, ito na rin yung last game natin, and after ng 6 hours plus minutes ang paglalaro natin, natapos na rin yung lahat ng games na sinalang natin dito sa Infinix GT 30 Pro. Now, here's my conclusion and also opinion about sa nakuha nating result pagdating sa extreme gaming test na to. In terms of playability, hindi na natin kailangan pang i-question yan. Kitang-kita naman natin na halos lahat ng game dito, smooth naman yung naging performance niya or sabihin nating playable. However, pagdating sa mga big titles talaga, makikita natin na need talaga nating mag-adjust ng graphic settings sa game na to dahil nga hindi ganun kalakasan yung GPU na ginamit dito. Pero most likely, gagawin lang natin yan sa WUA, Solo Leveling, and also Genshin Impact. Pero pagdating naman sa mga shooting games, wala tayong naging problema. So, fixable naman to using software update. So, antayin na lang natin kung ano yung gagawing hakbang ni Infinix. Pero I don't think na may gagawin pa silang hakbang dito. Pero hindi pa rin naman ako makakapagsalita ng tapos dahil nagawa nila ng solution yung mga shooting games kagaya ng ngalan ng Bloodstrike at saka ng Garena Delta Force. Nagawa nilang ibigay yung 120 FPS. So, tingnan natin sa mga susunod na buwan kung ano yung gagawin nila. Ganun pa man, pagdating sa thermal, hindi din natin maikakaila na talagang umiinit at talagang mainit itong phone na to. Kaya need na need talaga natin gumamit ng mga phone cooler. Nga pala, meron ako suggestion, ilalagay ko dyan sa ating comment section or kaya dyan sa ating YouTube affiliate. Check na lang po ninyo, 101% trusted and also tested na rin po yung mga phone coolers na yan para hindi na kayo maghanap-hanap pa kung saan-saan. Anyway, yes, pagdating sa thermal nito talagang mainit at wala pa ako natatanggap na update para dyan dahil nga gaya ng sinabi ko, tinagalan ko talagang i-review itong ating Infinix GT30 Pro pero until now wala pa rin kaming nakukuha na pang-optimize ang thermal niya. Ibig sabihin mag-aantay at mag-aantay pa rin talaga tayo sa update nito. Anyway, pagdating naman sa battery nito, nakita natin na decent na rin pero pretty mediocre pa rin na performance yan pagdating sa kanyang battery in terms of kunatness. Pero kung i-base ko to sa mga previous extreme gaming test ko para sa mga 6,000 and 5,000 plus milliamp hour battery phones na nagamit ko or na-testing ko, masasabi ko na pwede na yung kanyang nakuhang result kung ako yung tatanungin. So in overall, pagdating dito in terms of gaming, mare-recommend ko pa rin naman po itong ating Infinix GT30 Pro. At kung nalilito kayo kung Tecnopovo 7 Ultra ba, Legendary Poco X7 Pro ba, or kaya itong Infinix GT30 Pro, don't worry, gagawan po natin sila ng comparison review para hindi kayo mapaisip at hindi na kayo mahirapan pang mamili. Pero para sa akin, if ako yung tatanungin ninyo ngayon, go for Poco X7 Pro dahil mas maganda yung performance niya in terms of kanyang performance in terms of thermal and also mas stable siya sa FPS unlike dun sa dalawang nabanggit ko. So check na lang po ninyo yan. Anyway, ilalagay ko lahat ng links na nabanggit kong item dito sa ating description or kaya sa YouTube affiliate. Check na lang po ninyo. Maraming salamat at kita-kita sa susunod na video.